Yun know, ito ay araw ng Sabado, men. June 14, 2025. So, ngayon, nandito ako sa Virginia, men. Tapos na ako sa pag-ahon. Diyan sa may Interstate 77 nga. And, grabe. Hindi naman masama yung naging pag-ahon natin. Tsaka umulan, kaya luminis ang ating windshield. Linis namin. Wala nang mga bugs. So 4:30 or 4:29. 4:29 na ng madaling araw. Alis na ako. Alis na tayo, men. Pero bago tayo aalis, syempre, quick pre-trip inspection muna tayo. Laging tatandaan bago lalabas ng truck. Spare keys, men. Spare keys. I cannot stress that enough. May ganon, Kaloy. So, unlock natin yung mga pintuan. Ayos yung gulong. Ayos ang ating Kodli. Ayos. Dito na nag-park to Husay. Maandar ang ating turn signal. Diyan ang ating selyo. Ayos. Punong-puno tong rest area na to, men. Rest area ito sa Virginia. Oh. Ang pangalan ng syudad ay Bastion. Bastion, Virginia. Ito. Ayos. Ayos tayo dito sa Kodli, men. Ayos na. Dati, wala rin akong parkingan. Doon ako banda nag-park sa bandang exit. Isa ako dun sa mga truck na yun. Pero kahapon maaga naman ako nakarating dito. Nang oras ba yun? Mga alas 6 na yata ng gabi. Kaya nakapag-secure tayo ng spot dito sa rest area. And alis na tayo, men. Pang hinihintay natin. Siyempre, nagtimpla tayo ng kape, men. Hindi pwedeng hindi. Cheers, men. Excuse me po. Ano ba yun? Isa pa. Pangit yung pagkaka-cheers na sa mid. Cheers, man. Yun. Alis na tayo, men. 4:34 na ng madaling araw. Mga 10 oras, nandun na tayo sa Canada, men. Alis na. Test our spikes. Maatras Baka maatrasan natin yung truck sa likod Uy! Slow down, Pete. Slow down. Take it easy. We're going now. We're going. Ayos na, men. So, as usual, dito muna kayo sa Kodli. Patayin ko pala tong hotspot ko Ayos. Liwanag Ito na naman tayo sa bagal, men. Pagka below 40 miles per hour tayo, kailangan naka 4 ways. 4-way flasher, hazard lights, ang tawag dyan. Emergency lights. Tama ba? So ito nga yung Virginia. Ang susunod dito ay West Virginia namin. So syempre, no? Sa inyong lahat na nanonood ng video na to, men, welcome to Virginia, USA, man. And remember, Virginia is for lovers. Hey, ako po.
Patayin ko yung AC ko. Nag-activate yung engine fan. So, dahil nga matagal tayong umaahon, no? Kapag ka nandito ka sa tunnel, dapat nandito yung mga truck sa right lane. Ewan ko, ayun yung batas nila, no? Siguro para hindi ma-impede yung left lane. Pero malamig ko gabi, men. Sa linggo na to, unang beses ko na matulog na nakapatay ang makina namin kagabi. Dahil kagabi, ang ganda ng klima. Ngayon nga, 68 degrees Fahrenheit, man. This is like the perfect temperature for me. 65 to 68. Siguro mga mga 20 degrees Celsius, no? Pero yun nga, kagabi, nakapatay yung makina. Sheesh. Sarap ng tulog ko, man. Dahil mula nung Lunes hanggang Huwebes, nakabukas ang makina palagi pag natutulog. So ito na yung men, ang tawag dyan, welcome sign. Welcome to West Virginia, man. The wild and the wonderful. Baba ng ulap, oh. So ito, pababa naman ngayon to dahil nga galing tayo sa akyatan, Pero tumatakbo lang ako ng 60. Mga 99 kilometers per hour. So pababa to, kinokontrol ko lang yung ating sasakyan ng mababang engine brake. Medium, no? Medium pala, hindi mababa. Ito, ginawa ko ng high yung ating engine brake dahil may kurbada, no? Pag medyo bumagal yung ating shock, saka natin ibalik sa medium. Saka na natin patayin kapag sobrang bagal na. Ay, ang ganda ng panahon talaga kahapon. Tutulog ako. Nakabawi ako ng tulog, men. Dahil ilang gabi ako natutulog na umaandar yung makina ng truck. So, syempre, may konting vibration yun. Tapos, parang hindi ka pa makatulog ng maayos kasi you're burning up diesel. Pero kahapon talaga, suwabe, men. Suwabe ang tulog. Hindi ako nakapagpasalamat dun sa rest area na yun, Pero, it's better late than never. So, rest area ng Bastion, Virginia. Salamat sa maayos at ligtas na pamamalagi ko dyan kagabi, men. Naging maayos ang ating pahinga dyan. Ayos din mag-drive sa gabi, no? Ako, mas gusto ko yung night driving kasi unang-una, parang solo mo yung kalsada, men. Meaning na hindi ganun kakagrabe yung traffic. Kapag preno ka, boy, pababa kasi, men. Nagiging lang yan, safe. Umaalalay lang. Ano to? 55 miles per hour curves. Okay. Downshift. Pag alam mong meron ng sign na may kurbadang medyo sharp, bitawan mo na yung silinyador para hindi ka na mamemreno mamaya. Hindi pa pala tapos yung akyatan, men. Nasa bundok kasi tayo, men. Oh, grabe yung steep nito, nag-upshift pa nga si Pete. Downshift. Pagka ganyan, manual na lang natin yung ating transmission para kahit maabot niya yung RPM na shifting spot niya, hindi siya mag-shift kapag naka-manual yung transmission. Kala niya naka-high beam ako, ito yung high beam ko, Parang nakakasilaw kasi yata yung headlights natin. Pero anyway, paano ba to? Mag-drive muna ako and cut natin to kapag maliwanag na siguro, men. Gawin natin yan. Grabe. Halos 5 oras na straight ako nag-drive. Pero tumigil na ako dito para mag-break ng kalahating oras. Dito nga tayo sa Ohio, men. Mabilis lang na ikot para malaman kung may problema, pero wala namang problema. Ilang oras pa ba to? 4 na oras, nasa na ako, men, Buffalo. Border ng Canada tsaka ng Amerika. Tapos, another 2 hours, sabihin mo na, kasama yung traffic, mga 2 oras kalahati. Nasa yard na ako. Grabe, ito yung bakas ng tawag dyan? Yung pinikapan natin. Ganda dito, Wow. Palong-palo. So malapit lang ako makauwi.
And okay naman yung nagiging biyahe natin so far. Maganda lang ang klima dito, men. Nakawala na rin tayo sa tag-init. Pero kahit na hindi na mainit dito, eh hindi pa rin pwedeng hindi mag-AC, men. Ilang minuto na ba? 27 minutes na lang. Or 27 minutes na, no? So, 3 minuto pa. Gora na tayo. Ayos na, men. 30 minutes na. Uwi na tayo. Let's go. So meron pang natitira sa akin 6-hour drive and 5 minutes. 6 hour and 5 minutes. Sobrang simoy ng hangin ah. Ayos yung hangin, men. Sakit sa tenga. Mag-AC na lang tayo, men. Ayos na. Cruise tayo ng 67, 68. Kasi syempre, uwing-uwi na tayo, men. Mamayang gabi, ano kayang masarap kainin? Fried chicken, sinigang na baboy, tortang talong. Ano kayang masarap kainin? Tignan natin. Makakauwi ako siguro ng oras ba? 10 o'clock? 5-hour drive? 3 p.m. Siguro mga 4, 5, or 6 p.m. nasa bahay na ako. Tamang-tamang hapunan. Tsaka napag-alaman ko pala, no? Bukas, linggo, araw daw ng mga tatay. So, sa lahat ng mga tatay na nanonood ng video na to, no? Maligayang araw ng mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Lalong-lalo na syempre kay Dad, kay Kuya Jun, kay Philip, sa mga uncle ko, kay Endong, sa lahat ng mga pinsan ko, mga kaibigan ko na tatay, pati ikaw na nanonood na to, men. Celebrate responsibly. Alam ko yung mga tatay, mahilig yan sa whiskey, brandy, beer. Let's celebrate responsibly bukas sa araw ng mga tatay. Ako ang gagawin ko lang, magsisimba nga kami, tapos mag-iihaw ako ng kakainin namin. Si Quindy, baka mag-request ako sa kanya ng spaghetti. Yan, maganda, men. Akalain mo nakaabot ako no Father's Day. Hindi ko nga alam na Father's Day pala eh. So, masaya na makauwi. Makapagsimba para sa Father's Day. So, syempre, bago tayo mag-iisip na kung anong gagawing klaseng selebrasyon, sa Father's Day nga na yan, kailangan muna nating siguraduhin na makauwi tayo ng safe, no? So, let's just take it 1 mile at a time. And pag-uwi natin, tsaka tayo magplano, men. Tsaka tayo mag-isip ng kung anong gagawin. So, yung ating cargo ay cleared na sa border. Pwede na tayong tumawid. Parang, ano ba to? Ambon? Ayaw pang ibuhos yung ulan eh. So, ito, approaching na tayo sa hometown ni LeBron James, no? Akron, Ohio, man. Sana nakikita mo yung kalsada. Kasi malabo yung ano natin. Windshield. Aray ko po. Ambon lang pala. O, ito namang Interstate 277 papuntang Barberton. Tsaka Cleveland. Dati dyan din ako nagde-deliver and nagpe-pick up. So, mga ano na lang to, men. Wala lang 6 na oras. Nandun na tayo sa bahay. Ay, sa yard pala. Okay, dito tayo sa 8 North, no? Left 2 lanes. So, dito tayo banda. Itong Ohio 8 na to, dire-diretso na to hanggang Delbert Point. Hanggang Mayakan ako eh. Hanggang makarating tayo sa Interstate 90, no? Meron tayong bypass na madadaanan, 271 yata yun o 270. Pero konti lang yun and then eastbound tayo sa 90. Ito na, ano pala to? 271 pala. So dito tayo sa left 2 lanes. Grabe nung nandun ako sa south, palagi akong AC pero ngayon naka-heater naman ako, men. Iba yung lamig talaga dito sa norte, no?
Ito na ang papuntang Interstate 90, man. Dire-diretso na to. Dito tayo sa Express. 271 Express. Ayos na, dire-diretso na ng ano to, man. Border. Hindi pa pala, pagdating sa malapit sa Niagara, bypass tayo ng 190. So, cut na natin to sa border, man. Gawin natin yan. Ito na ang Buffalo, New York, man. Nakabalik na tayo, malapit na tayo sa border. Isang exit na lang. Mag-alas 2 na. Oras na, Kaloy. Ito na ang ating exit, man. Mag-duty free yata itong isang to, ah. Pangit na yung duty free dito kasi ang konti na ng truck parking. Walang tumatawid papunta ng Amerika. Dati dito pa lang may pila na eh. Mga kotse, ang daming ano, tumatawid. Magandang panahon ah, maaraw. Di umuulan. Kitang-kita na natin yung booth. Dalawang nakabukas. Ay, may pila. Ayos lang. Yang mga yan ang immigration ng mga kotse. Doon yung mga trucks. Saan tayo pipila? Dito na ako syempre, sa pangatlo. Oh, meron palang trucking yung Boeing, oh. Galing, ah. Dito naman kayo sa harap, men. Nagpalitan pa yata ng shift tong mga officer. Handa na natin pala yung ating mga dokumento. Ito yung manifest. At ang ating pasaporte, may. Alas 2 na. Nagtagal din ako sa kalsada. Umalis ako last week, Sabado. Tapos ngayon, Sabado na. 8 araw yun, ah. Matagal tong napilahan ko, ah. Para nagte-training pa yata yung officer dito sa napilahan ko, men. Well, pag tayo na, malalaman natin kung bakit ang tagal. Baka maraming tanong si officer. Dito sa kabila, oh. Andar lang ng andar. Ito na, mandar na yung ano, nasa harap. Good afternoon, officer. How are you? Anybody with you? Just myself. How long were you gone? I was away for 7 days. Where'd you go? I went to deliver in Raleigh, North Carolina. Did you buy anything? No. Have a good day. Bilis lang naman. Bakit yung nauna sa akin ng tagal? Ay, anyway, sa inyong lahat na nanonood ng video na ito, man, alam nyo na ang sasabihin ko. Welcome back to Canada! Toll gate! Oh, ba't may mga pulis doon? Oy, putik. Binuksan yung trailer nyo. Bakit? So, pinagdududahan yan, nakawatan yan, men. Ba't binuksan yung trailer niya?
MTO ang nagbukas. Bakit binuksan? Bakit? Hindi na mahirap sa lahat. Pero bakit naman doon siya tumigil sa gitna? Hindi man lang tumabi sa shoulder? Wala. Oh, meron din doon. Sa kabila. Kailangan natin mag-ingat. Parang active na active yung mga OPP. Yung OPP po, ayan po ang tawag sa kanila sa... Ay, hindi. MTO, men. Hindi siya OPP. Ayos ah. Masipag ang MTO ngayon ah. Pero anyway, wala naman dapat tayong ikakaba. Dahil wala naman tayong kargadang kawatan. Ay, salamat sa Panginoon. Sana walang traffic. Sarado ang inspection station. So, nanguhuli sila sa mga kalsada, men. Siguro overspeeding yun yung kanina doon. Oh, ano to? Oh. Construction. Construction. Uy, sarado yung QEW. What? No way. Ah, hindi. Namalikmata lang po ako. Kasi nakita ko yung cones dito sa rampa eh. Oh. Akala ko yung mga cones mula highway hanggang rampa. Ayos na. Ito kasi ang pinakamagandang panahon para mag-maintain ng highway, no? Kagaya ngayon, yung asfalto ngayon ng kalsada na to ay bago. Siguro dahil nga expired na. O kaya umabot na sa, anong tawag doon? Sa pinaka-age ng kalsada dati dito, kailangan na nilang baguhin, palitan ng bago. Ay, ang dami ko na namang sinasabi. Approaching na tayo sa Garden City Skyway. Ito nga yun, no? Yang tulay po na yan, dito sa St. Catharines ng Ontario. Aakyat tayo dyan, men. Handa ka na ba? Umakyat sa tulay. Ito yung pinaka-gusto kong sign sa lahat. Sa lahat ng road sign. Barely high is too high, man. Tama nga naman. Mukhang maganda naman yung daloy ng trapiko. Ayos na. So ito na, no? Approaching na tayo sa pangalawang tulay. Papunta na ang Toronto. Ang tawag naman sa tulay na yan ay Burlington Skyway, no? Yan ang kumukonekta sa Toronto at Niagara. So kapag pupunta ka ng Toronto, galing ka ng Niagara, dadaan at dadaan ka dyan, men. Yung tulay na yan ay nasa pagitan ng Burlington tsaka ng Hamilton. So dito tayo sa right lane kasi medyo babagal tayo eh. Tapos kung nakikita nyo naman yung dalawang torre doon na mayroong Canada na pangalan, yan pong dalawang torre na yan, nandyan yung makinarya. Yung makinarya na nagbubuhat pataas sa isang tulay. Sa isang tulay na ang tawag ay Burlington Canal Lift Bridge. Kung mapapanood nyo po sa mga telebisyon o sa mga pelikula pala, no? Pangkaraniwan, nahahati sa gitna, gumaganyan. Pero yung ano na yan, yung Burlington Canal Lift Bridge na yan, eh, merong dalawang torre nga na may makinarya at tinataas niya yung tulay, men, kapag may dumadaan na shipping vessel. Cargo ship, parang ganon. Shipping vessel, sorry po, cargo vessel. Kapag may dumadaan na cargo vessel. Galing eh, no? Pero ito yung hindi magaling, men. Traffic, nagsisimula na. Dito na kasi magsisimula yung QEW 403 and 407 split na tinatawag, no? Kaya yung mga motorista, nagkakabuhol-buhol. Mamaya pupwesto tayo sa dalawang
2 lanes. Dalawang 2 lanes. Left 2 lanes. Kasi itong right lane na to ay mag-exit papunta ng 403. So, pupwesto tayo pag libre. Kagaya na to. Sabay, thank you. Dire-diretso na to, men, hanggang yard. Ano ba tawag doon? Exit 19. Yan. So, sasagupain ko muna tong traffic ko, men. And, paano ba to? Cut natin to sa yard, men. Gawin natin yan. Ay, malapit na tayong exit, men. Konting kembot na lang. Ito na ang ating exit, men. Mismo. Uy, red light ah. Yun, wala na. Green light na ulit, men. Ayos na. Dalawang lights na lang, nasa yard na tayo, men. Bilis ko na pala. Slow down, Kaloy. Hindi tayo sa left lane. Kasi sarado yung right lane eh. Sa tulay. Ay, salamat sa Panginoon. Nakauwi ng ligtas. Ayos na. Ay. Grabe yun ah. Alas 4 ako nagising, men. Anong oras na? 3:30. Maglalabing 2 oras na akong gising ah. Let's go, man. Ay ko. Nanulak pa nga ang produkto. Ayos na. Hanap tayo ng mababagsakan nitong trailer natin. Parada muna tayo, men.